raw ang pinakapaborito nating alagang hayop. Sa katunayan, tinatayang higit sa 74 million na raw ang mga inaalagang aso sa buong mundo. Kilala kasi sila sa pagiging tapat, masunurin at kapagmahal. Pero ang mga katangiang ito minsan inaabuso ng mga taong mapagsamantala. Gaya na lang ng nangyayari sa mga binansagang fighting dog o pitbull. In general, pit bulls have a high prey drive or a high play drive. Ibig sabihin nun, pag nakita sila ng ibang aso, lalapitan kagad nila yon at depende sa body language ng ibang aso, yun yung pwedeng mag-trigger ng fight sa kanila. Kaya ito yung speculate ng mga cruel people to name them as the fighting dog. Katapusan ng Marso nitong taon, kumalat ang cellphone video na nagpapakita ng pitbull fight sa Laguna. Pinagkakakitaan ito sa pamamagitan ng mga online betting o pagtaya ng mga sindikato. Buti na lang at nasagip ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang halos 300 pitbull sa Laguna. To the rescue naman ang organisasyon ng Compassion and Responsibility for Animals o CARA. Binisita namin ang kanilang liblib na lugar sa Batangas kung saan ang natirang 170 pitbulls nasa maayos na sitwasyon. Kumonti ang kanilang bilang dahil ang iba kailangan ng i-euthanize o gamitan ng mercy killing dahil sa lubhang sakit o kaya naman sobrang pagiging agresibo. It's been like 7 months since they were rescued, so the dogs are healthy now, or healthier than they were before. They put on weight. They show more energy, better health. Kung dati puro pagkukondisyon sa laban ang kanilang ginagawa, ngayon, pagre-relax na lang ang kanilang pinagkakaabalahan. Nang sa gayon, pwede na silang ampunin ang kanilang mga future pet owner. Para suriin ang kalagayan ng mga pitbull, isinama namin si Dr. Nielsen, isang batikang veterinaryo. Ito ngayon yung mga asong ready for adoption dahil nakapon na sila at saka na-spay. Ibig sabihin natanggalan na sila matres at saka natanggalan na sila mga testicles. Ano? So ito yung mga na-assess na pwede for adoption dahil nalaman na medyo stable sila sa tao. Hi, Goldie! Hi, Goldie! Good girl. Good girl. Goldie. Kailangan lang niya ng lubricant sa mata dahil meron siyang tinatawag na dry eye syndrome kung saan hindi na nagproduce ng luha yung mata niya. Hi, Alfonso! See ya. When I open the gate, pagbukas ko ng pinto, very submissive kagad siya. Binaba niya yung ulo niya. So, I think the volunteers that did the assessment on Alfonso is very good because makita mo, pati yung facial expression niya, yung body language niya, okay siya. Excited sila lahat, nagtatahulan, lahat sila nagising sa kulungan dahil bago tayo, hindi tayo yung mga kalimitang pupunta dito, nagbo-volunteer. And that is already a good sign for me that these dogs have recovered from malnutrition, have recovered from maltreatment, lack of better shelter. Halos 11 na ang mga pitbull na ready for adoption. Pero may mga ilan pang kailangang magpagaling. Itong si Kanum, medyo parang laki na ng tiyan tapos namamayat. So ilalabas natin siya para examinin natin. Posible kung din natin ang dugo. Isang aso rin ang nakatawag sa aming pansin dahil sa walang humpay nitong pag-ikot-ikot. Kaya naman pinangalanan siyang merry-go-round. So ito yung pinaka-striking about merry-go-round. Marunong siya mag-posing. Linagay mo siya dun sa lamesa. And ito yung suspect ng
ng organization na nakara na baka daw merong may-ari talaga to na binenta lang siya doon sa nangolekta ng mga pitbull. So, sabihin natin, let's see, eyes. Yung napansin nating pag-ikot niya sa kulungan, ang ibig sabihin nun, sobrang talino nitong si merry-go-round na kailangan niya ng stimulation para matigil yung pag-ikot-ikot niya. Mukhang malusog daw tong si merry-go-round. Pero para talagang masiguro ang kanyang kalagayan, kinuhanan siya ng blood sample. Stable. Kalimitan ng mga problema ng mga dogs dito sa tropical country like the Philippines or blood parasites, yung mga blood parasites tulad ng babisya, ng Ehrlichia. Kinakalat yan ng mga garapata. And sa ngayon, wala akong napansin ng mga garapata sa kanila. Dito natin malalaman kung anemic ba siya, kulang ba siya ng platelets, okay ba yung liver, kidney enzymes niya. At ang resulta, normal at walang sakit si merry-go-round. Indikasyon na ready na siya for adoption. Dahil sa nasaksihan ni Doc Nielsen, talagang napabilib siya sa panata ng Kara na alagaan ang mga pitbull. I praise so much this organization because having the challenge of taking in hundreds of dogs, the easiest thing would be really economically man-labor was to put them down because that will require a lot of funding, a lot of efforts. It gives me a good feeling when I come up here. We felt so bad about them at the very beginning because they looked very sad. They were emaciated, they were full of wounds, they were ill, they were sad. But now, as you see, when you come, they're very happy to see you, and it makes us happy because for us, we've accomplished something. We've taken dogs from a not good situation. Pero aminado ang Kara na kinakapos din sila. Kaya naman bukas sila sa mga gustong mag-donate o mag-voluntaryo. At ang tanging hiling nila sa mga mag-aampon ng mga pitbull, arugain sila at huwag nang pagkakitaan pa. Dogs are meant to be companion animals. They're meant to be loved. They're part of your family. Don't breed the pit bulls and don't fight the pit bulls. Masyadong discrimination sa kanila dahil hindi naman nila kasalanan na i-breed sila maging ganon. Basta alam mo lang ano ba yung character ng breed na ito. Then you can be their lifetime companion. Kung man's best friend ang mga aso, dapat lang na maging best friend din tayo sa kanila. Dahil sa matinding pinagdaanan ng mga pitbull na to, tanging pagmamahal at pagkalinga ang magpapagaling sa kanila.